Sa kabila ng gulo sa pagpapalit ng liderato ng Senado, itinuloy ng Blue Ribbon Committee ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagdinig sa flood control scandal. Idinawit ng 18 nagpakilalang dating sundalo si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang personalidad na nahatiran daw nila ng mali-maletang pera. Ang sagot ng mga pinaratangan sa report ni Ian Cruz. I want to give the floor to the Senate President, and then I will turn this over to the subcommittee chairman, Senator Marcoleta. In any case, nandito din po ako, pero may hearing din po akong isa tungkol sa taxation. Nang mag-take over si Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig ng flood control scandal, ang Senate Blue Ribbon Committee ng paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano. Una niyang pinuna ang hindi pagsipot ng mga inimbitang sina dating Speaker Martin Romualdez, mga aide niya at dating Congressman Zaldico. Nasa bulwagan naman ang 18 nagpakilalang dating sundalo na naging tauhan umano ni Ko at ang abogado nilang si Attorney Levy Baligod. Si Senator Alan Peter Cayetano ang nanguna sa oath-taking ng resource persons dahil wala ring mga taga-sekretariat na dumating. Sa pagdinig, sinabi ng mga nagpakilalang dating sundalo na nagsimula ang pagde-deliver nila ng mali-maletang pera mula nang maupo si Zaldico bilang Appropriations Committee Chairman hanggang sa hindi na siya makita. 3 hanggang 4 na beses kada linggo raw ang schedule ng delivery nang hindi bababa sa 20 maleta na magkakaiba ang sukat. Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Yung medium? Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. Tahasan din nilang pinangalanan ang mga personalidad na nahatiran umano nila. Si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures. Umabot pa raw ng Ilocos Norte ang kanilang ruta. Para kay President Marcos. Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Sir at si Sergeant Toby po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos. May mga retrato pa ng eroplano. Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Ang alam daw niya, tabing tubig ang pinuntahan nilang bahay pero hindi tiyak kung lawa ito o dagat. Tinanong ni Senadora Amy Marcos kung may nakita ba silang opisyal sa Ilocos. Si Kong Sandro, then the next po si President, din si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon? Yes po yun. Kanino po? Nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Sabi ng palasyo, patunayan muna ang mga aligasyon. Pakita mo na nila yung ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Kasama rin sa affidavit ng mga dating sundalo ang paghahatid umano nila ng maleta kay Senador Tito Soto noong 2024. In-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. Kasama niya po si E.E. Mark, saka si Paul, saka yung ISO niya po niya si Police Major Dichoso po. Sa isang pahayag, tinawag ito ni Soto na bogus investigation in aid of destabilization. 2015 pa raw namatay ang tinukoy nilang Mark na executive assistant niya na tumanggap ng pera. Hindi rin daw siya senador mula 2022 hanggang 2025 na sinasabing binadgetan daw niya ang tinatalakay ngayong flood control projects. Idinawit din nila Senador Erwin Tulfo. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Pinasinungalingan niya ni Tulfo dahil kahit daw si Gumban ay nalilito na. Paiba-iba raw ang bilang ng maleta at halagang laman ito. Pinuna rin ni Tulfo ang pagpili lang ng mga binanggit kahit marami naman daw nasa unang affidavit. Ang ibang ang binanggit kanina wala umano sa unang affidavit. Nabanggit din ang ilang mambabatas na mga kilalang nag-iimbestiga sa umano'y maanumalyang paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, yung sasakyan niya, BMW yun, sir. Eh. Terry Ridon, yung congressman ngayon. Yes, sir. Kasi nangalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadiao, no? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala pong dineliver sa akin na kahit ano pong maleta. Wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera. Itong ginagawa po nila ay para lamang i-discredit yung mga miyembro ng prosecution. Doon sa unang affidavit, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila. Para naman kay Congressman Jervil Luistro, layon lang ng mga aligasyon na sirain ang kanyang kredibilidad. Tinawag naman ni Congressman Zia Adjong na political theater at pamumulitika ang akusasyon. Sinadya raw ito para maging distraction sa papalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dawit din ng ilang dating miyembro ng Makabayan Bloc. Sa pinagsama-sama nilang pahayag, tinawag ni na Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel na nakakahiyang kasinungalingan ang mga pahayag. Walaan nila silang anumang proyektong pang-infrastruktura na inirekomenda o ipinanukala. Si ML Party List Representative Leila de Lima, idinawit kahit hindi pa kongresista noong mga panahong hinatiran umano siya ng maleta. Bakit siya kasama rito doon sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya, kaya nasama po dyan sa mga congressman po. Git ni De Lima, wala siyang natatanggap na pera, mapas sa maleta man, paper bag o anuman. Nagkakabuhol-buhol na anya ang paratang laban sa kanya dahil imbento lang daw ang mga ito. Itinanggi rin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap siya ng pera mula kay Ko para ibigay sa ICC o sa anumang rason. Dati na rin anyang sinabi ng ICC na hindi sila tumanggap ng pera kanino man kaugnay ng mga kaso dito sa Pilipinas. At dahil daw sa bagong paratang, maghahain daw uli siya ng kaso. Tugon naman ni dating Congressman Ace Barbers, sa korte na lang daw magpaliwanag ang mga dating sundalo. Political destabilization umano ito para malis ang atensyon ng publiko sa impeachment ng bise. Naghain naman ng reklamong cyber libel laban sa nagpakilalang ex-marine sa DOJ ang dawit ding si Iloilo Representative Julien Baronda. Sabay sabing walang katotohanan ang mga paratang. May delivery rin daw kay dating DOJ USEC Jojo Cadiz noong December 2 at 5, pati kay Father Flavie Villanueva na kilalang tumutulong sa pamilya ng biktima ng extrajudicial killings. Patuloy pang kinukuha ng GMA News ang panig ng mga nabanggit na mga dating sundalo. Ian Cruz, GMA News.